Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, ladies and gentlemen. Once again, good evening sa inyong lahat. And also sa lahat ng mga OFWs around the globe na nakakapanood ng ating YouTube channel, EPC Vlog Production. Please subscribe to my channel, ladies and gentlemen. Isang pagpupugay sa ating mga kababayan sa bansang ating minamahal, ang bansang Pilipinas. At isang pagpupugay mga idol sa ating mga kapwa OFWs. Nasaan man kayo ngayon ay samahan nyo ako mga kaibigan sa ating isa na namang panibagong vlog. Pag-uusapan natin yung reaction reaction sa ginagawang pag-atake ni Risa Hontiveros kay Pastor Kibuloy. Ito na mga idol, sumabog na yung grupo ng KGC. Ang grupo ng KGC ay nagsasagawa na ngayon ng protest rally. So ito na yung ating pinakahintay. Kingdom of Jesus Christ. Yan. So pag-usapan natin mga kaibigan kung ano yung punot dulo ng nangyayaring ito sa ating bansa. And bago yan mga idol, shout out muna nga pala sa ating nag-follow sa atin sa ating YouTube channel kay Marco Sagnox 5 at ka Helping Hand. So shout out mga idol kay Manny Dison. So shout out kay Manny Dison at kay Ma'am Vivian Vlog. So shout out sa inyong lahat mga idol. So ganito yung kwento dyan mga idol. Bakit umabot sa ganito? Na talagang sinagad nila yung pasensya ng taong bayan at pasensya nitong mga members ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So ito yung punot dulo. During the time na kaupo pa lang ni Marcos mga idol, after 1 year, nagkaroon ng pagbabago sa ating sistema. Dati mga idol, ang ating gobyerno ay talagang focus sa magandang adhikain. Magandang adhikain sa simula. Sapagkat alam naman natin yung battle cry ni Marcos during the campaign period, yung mapaayos yung ating bansang minamahal. At the same time, yung mga programang iniwan ni former President Duterte, yung build ay maituloy. Kaya nga mayroong tinatawag na 10-point agenda itong si Marcos during the first year of his term. So biglang bumaliktad, nagkambyada. Nagsimula yan dito sa House of Congress kung saan parang nagkaroon ng connivance ng underground agreement between Romualdez and tatlong mga operatiba ng New People's Army na nasa Kongreso. Sino ba yung ating tinutukoy mga idol? Alam nyo naman, ang ating tinutukoy yung maingay sa Kongreso. Una dyan mga idol, si Raul Manuel ng Kabataan Party List. So may mga previous session sa Senado na talagang inamin ng mga rebel returnees na sila'y rinicruit ni Raul Manuel during the time of his college life at tuluyan ng na-doctrinate ng kanilang ideolohiya at umanib sa armadong pakikibaka. Ang sunod dyan mga idol, itong si Franz Castro ng Active Party List. So isa din yan sa mga operatiba ng New People's Army na nagkukubli mga idol sa kanyang posisyon bilang party list representative ng Active Chair. And also itong si Arlene Brosas ng Gabriela Women Party List. So lahat ito mga idol ay galamay ng New People's Army. Yung kanilang sinasamba na kung saan ay sinabi na ni Pastor Apollo Kibuloy bago namatay itong si founding chairman Juma Sison ay una nang isiniwalat ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa kanyang mga
followers na at kasama ang programa ni former President Rodrigo Duterte itong gikan sa masa at para sa masa. So na-pronounce niya na kanyang na sa pantaha or ipinabatid sa kanya, ayon sa kanya, ipinabatid sa kanya ng Panginoon na itong si Juma Sison ay di na magtatagal at mamamatay. So hindi nga nagtagal at binawian ng buhay itong si Juma Sison at ibinalik dito sa bansang Pilipinas para paglamayan ng kanyang mga followers. So ito yung nagsimula dyan mga idol, yung kwento. Dahil sa pagiging bulgar ni Pastor Apollo C. Quiboloy na paglaban dito sa communist. At alam naman natin mga idol na during the time of Rodrigo Roa Duterte ay talagang puspusan yung kanyang ginawang programa para tuluyang matapos sana. Kung hindi naman ay totally eradication ang lahat ng members ng New People's Army sa bansang Pilipinas. Kaya na-formulate yung tinatawag na LTF-LCAC. So naging maganda yung programa ng LTF-LCAC where in fact mga idol, thousands of members of New People's Army were surrendered during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. And we all know that LTF-LCAC is a good and effective program by the government because yung programa ng ating pamahalaan ay nailalapit sa ating taong bayan, lalo na sa mga remote places, barangay, na kung saan doon nagkukubli ang mga alagad ng New People's Army. So dahil doon na energize yung ating mga remote barangay at nagkaroon ng television, internet, farm to market road at na-access ng mga kasundaluhan sa madaling paraan dahil mayroon ng access road. So isa ito sa napakagandang programa na iniwan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga, yung pinag-awayan doon sa unang salbo ng peace negotiation. Kasi ganito yung naging programa ng ating former president. Lahat ng mga against sa gobyerno ay kanyang inimbitahan sa Malacanang. Nagkaroon sila ng dialogo and where in fact some of the members of the communist cooperative ay binigyan niya ng posisyon sa kanyang gabinete. But at the long run, this will not exist because we all know that this New People's Army operative will not penetrate inside the government. So walang nangyari. Matapos ang ilang buwan nag-resign yung mga alam nating galamay ng New People's Army nasa gabinete ng President Rodrigo Roa Duterte. Kaya't yung LTF-LCAC na naging magandang programa dahil nga yung tinatawag na local approach ng gobyerno para sa tinatawag na peace talk. Local approach yung ginawa ng ating gobyerno during the time. Yung local peace talk, marami yung na-encourage at natulungan ng ating gobyerno. So dito, pinapakita lang na during the time, itong si Pastor Apollo C. Quiboloy talagang very strong pronouncement of Pastor Apollo Quiboloy that he condemned the existence of New People's Army sa ating bansa. So, nang matapos ang termino ni Pangulong Duterte, ito na nga, itong Marcos administration, and through his Speaker Romualdez, parang nagkaroon ng connivance, the government and the Speaker of the House sa tatlong operative ng New People's Army na that I mentioned while ago, Raul Manuel, Arlene Brosas, and itong si Castro. Itong si Franz Castro, mga idol, ng ACT Party List.
So bakit natin tinatakil yung ganito? Kasi yung battleground kung bakit naipit ang ating Pastor Apollo Siki Buloy, because of his strong pronouncement and condemning New People's Army. At alam ng mga New People's Army na talagang matindi ang impact sa kanila ng mga programa ng SMNI na pinamumunuan ng butihing Pastor Siki Buloy. Now, we come now to Risa Ontiveros, mga idol. Itong si Risa Ontiveros, alam natin na ito'y during the time ay member ito si Ontiveros ng Alyansang o Akbayan Party List. Ito si during the time itong si Risa Ontiveros, member ito ng Akbayan Party List. But nagkaroon ng problema sa loob ng kilusan, at itong grupo ni Risa Ontiveros, tumiwalag ito sa grupo nitong tatlong party list na nasa Kongreso, Raul Manuel, kay Castro at kay Brosas. Tumiwalag ito si Risa Ontiveros, na kung saan nagkaroon ng order mula sa taas itong si Juma na iligpit ang lahat ng tumiwalag sa kanilang hanay. So naging delikado yung kalagayan ni Risa that time, and nagtago ang mga grupong ito. Ngunit nung panahon ni Aquino, mga idol, nagkaroon ito ng programa na kung saan hinawakan nila yung programa ng sa land reform. Kaya't napasok ito. And that time, during that time of Aquino administration, na-appoint ito si Risa Ontiveros noong 2014. If I'm not mistaken, naging board member ng PhilHealth, na kung saan nagkaroon ng alingasngas, na nagkaroon ng malawakang korupsyon sa PhilHealth. So yan, mga idol. Ngayon, balikan natin dito sa ginagawang Senate investigation ni Risa Ontiveros. And nakikita naman natin yung takbo ng Senate investigation na wala nang tinatawag in aid of legislation and Senate inquiry. Malayo na, mga idol. Purely personalan yung nangyayaring investigasyon sa panig ni Risa Ontiveros. Kasi nakusahan niya si Pastor Apollo Kibuloy ng kung ano-anong kaso, and sa kanyang mga pronouncement, lumalabas na talagang condemn na, hinatulan niya na ang isang pastor ayon sa kanyang mga interview at media pronouncement. So ito yung problema, mga idol. Nagkaroon ng rally ang KGC, Kingdom of Jesus Christ, ni Apollo Siki Buloy. At tinatanong ng mga membro kung mayroon bang tinatawag na moral itong si Risa Ontiveros. Ang sinisigaw nila, mga idol, kung mas banal ba siya kaysa kay pastor. And sinisigaw ng taong bayan na itong si Risa Ontiveros ay nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki, which is kasalanan sa parte ng isang babae na isang kasal. Nakalagay sa ating Ten Commandment na bawal ang makiapid. So doon pa lang, mga idol, parang sinampal si Risa Ontiveros doon sa nangyaring Senate hearing, na inaakusahan niya si Pastor Apollo Siki Buloy ng panggagahasa at aapi sa ilang mga members at kung ano-ano pang mga akusasyon laban sa pastor. So ito yung tanong, kung si Risa Ontiveros ba ay mayroon pang tinatawag na moral ascendancy, at karapat dapat ba siyang mag-akusa sa isang pastor
na siya nga mismo ay mabigat ang kanyang kasalanan sapagkat siya ay isang kasal at nakipagrelasyon sa ibang lalaki. So, di ba, pakikiapid ang tawag doon. So ngayon, paano ka paniniwalaan ng taong bayan kung ikaw mismo ay mayroong batik sa iyong mukha, di ba? Mayroon bang tinatawag na moral ascendancy itong si Risa Ontiveros para iakyos ang isang pastor? Ha? Kung siya mismo ay nagkasala ng pakikiapid, ngayon, paniniwalaan ba ng taong bayan yung kanyang mga sinasabi na we all know during the past administration ay mayroon na siyang kaso ng kung saan nagharap ng isang witness na kanyang binayaran dito sa Parmali case during the Senate Blue Ribbon Committee hearing under Richard Gordon. So ito yung mga dapat i-analyze kung karapat-dapat bang pagkatiwalaan itong si Risa Ontiveros ngayong sinisigaw ng mga rallyista na member ng Kingdom of Jesus Christ na itong si Risa ay walang moral ascendancy at may bahid ng batik sa kanyang pagkatao sapagkat mayroon siyang karelasyong ibang lalaki matapos makipaghiwalay sa isang kanyang asawa, ngunit iba ang kanyang karelasyon ngayon. So di ba ito'y maliwanag na pakikiapid? So how come na ang isang pastor ay inakusahan mo ng kung ano-anong akusasyon, pero ikaw hindi mo nakikita yung malaking batik sa iyong pagkatao? Ha? Parang mas proud ka pang laitin ng isang pastor kaysa sa iyong kalagayan ngayon na may bahid ng batik ang iyong pagkatao at personalidad. Ha? Unang-una mga idol, nalaman na rin natin na during the previous year ay nasangkot na rin ito sa corruption sa kanyang hinawakang PhilHealth bilang isang board member. Oh. Kaya dito mga idol, ito na yung tinatawag na the retribution and compensation always be there. Ha? Ito na yung dumating sa kanya, the retribution and compensation. In other words, karma. So ito yung malaking problema ngayon ni Ontiveros. Sapagkat ang rallying ito mga idol ng KGC ay parang dumarami. Ha? There's a lot of supporters na kung saan umaanib dito sa ginagawang rally ng KGC. Ito ngayon ang problema ng Marcos administration kasi nalaman rin natin bakit nagkaganito. The Marcos administration declared peace talk against New People's Army. Nagkaroon ng peace negotiation again na kung saan alam na natin na wala na. Tapos na ang rumble. Kumbaga ilan na lang yung mga scattered the remaining members of New People's Army, pero nagkaroon pa ng time out kasi nagkaroon ng peace talk. Oh, dito pa lang sa peace talk na to mga idol, lumalabas na mayroong sabuatan between the New People's Army operative and Marcos administration. Bakit during the time of President Rodrigo Duterte, he already denied for the peace negotiation doon sa the Netherlands. So ito yung naging problema ngayon ng Marcos mga idol. Nagpagamit ang Marcos administration para sa New People's Army at ito ngayon ang mga taong kanyang mga galamay ay iniipit yung mga taong lumalaban ng harapan sa kanilang mga membro, ang New People's Army. Kaya nagugulo ang sambayan ng Pilipino dahil ang punot dulo nito yung pagiging gahaman sa pwesto. Hindi natin alam kung ano yung takbo ng programa ni Marcos na kung saan dumive sila mga idol. Ilang membro ng gabinete ni Marcos ang pumunta sa Dahig sa Netherlands para makipag-settle at magkaroon ng peace negotiation na tinatawag nilang peace talk.
Anak ng tipaklong naman. Bata pa ako, andyan na yung pistok na yan. Until now, what will happen to our country? Ha? Tayo na lang naiiwan sa bansang Pilipinas, dito sa ating mga karatig bansa, dito sa Asia. Dahil sa mga bulok na naging leader at mga consultant ng mga previous administration na hindi nila alam kung paano patatakbuhin ang gobyerno, bagkos personal na interes yung kanilang inuuna bago yung interes ng taong bayan at interes ng bansa, upang sa ganun ay umunlad tayo at matulungan yung kabuhayan ng ating mga mamayang Pilipino. So ito yung nangyari, mga idol. Kaya itong masasabi ko sa gobyerno ngayon ni Marcos na sarswila ang dating. And hindi na tayo mabibigla kung isang araw magkaroon ng withdrawal of support ang mga sundalo, dahil nga mismong ang presidente ay walang kontrol sa kanyang gobyernong hinahawakan. Bilang elected president, mga idol, kailangang manindigan ka sapagkat nanumpa ka sa Republika ng Pilipinas nang ikaw ay inihalal ng taong bayan at manumpa bilang isang presidente noong June 30. Pero ang nangyari, asan na ba tayo ngayon? Kaliwat kanan ang iringan, pero pinagtatawanan tayo ng mga New People's Army na nakipagsabuatan ang gobyernong Marcos. Kasi kung walang dumaib, mga idol, sa grupo ng New People's Army, hindi magkakaroon ng peace talk. At hindi bibigyan ng special treatment ng Speaker of the House ang tatlong maingay na yan na membro ng New People's Army. Kung ating makita sa mga sesyon, binibigyan sila ng malaking oras para makapagpaliwanag at makapagbigay ng kanilang mga salaysay sa radio, television at sa iba pang mga platform, iba pang media platform, na wala namang ibang sinisira, mga idol, kundi ang kanilang laging tinitira ay ang pamilyang Duterte. Pamilyang Duterte, Kibuloy, SMNI. So, ito yung talagang gusto nilang mawala sa kanilang landas, sapagkat para sa kanila isa itong napakalaking tinik ang SMNI, napakalaking tinik ang Duterte. Sapagkat sa oras na paupo itong si Vice President Sara Duterte, talagang magtago na kayo. Sapagkat alam naman natin ang ating BP ay talagang tutok na gusto niyang matapos ang problema ng insurgency sa ating bansang Pilipinas. And ito yung kinatatakutan nila, Manuel Castro, itong si Brosas, mga idol, at itong si Franz Castro at Raul Manuel, at itong si Allen Brosas. Takot na takot dito sa pamilya Duterte, lalo na sa ating Vice President. Kaya nga tinanggalan nila ng tinatawag na confidential fund, dahil takot sila na malaman ang mga ginagawa nilang kalukuhan, mga underground transaction ng ating binabayaran ng taong bayan, yung Filipino taxes. Nanginginabang pa ang tatlong ito sa pera na pinaghirapan natin para ibili ng baril, bala. Isang malungkot na katotohanan ito, mga idol. So para kay Risa Hontiveros, ito na yung hinihintay mong bangungot. Nagsigawan na yung grupo ni Pastor Kibuloy, humihingi ng hustisya at sinisigaw kung may karapatan ka bang maglitis kay Pastor na ikaw nga ay may batik ng pakikiapid at walang moral ascendancy bilang isang senador. So yan, mga idol, lumabas din ang katotohanan na hinihintay ni Risa Hontiveros. The principle of retribution, andyan na mismo sa inyong tarangkahan. So titingnan natin kung ano yung mga susunod na kabanata na gagawin ng mga grupo
ni Pastor Apollo Sikibuloy. So magandang gabi sa inyong lahat mga idol. Please follow and subscribe to my channel, EPC Vlog Production. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan nating OFWs sa mang dako ng mundo at mga kababayan natin, kapwa Pilipino. Magmahalan tayo para sa ating bayan at ugaliin natin isa puso't isip ang pagiging makabayan.